Oppo user ka ba at naghahanap ka ng bagong smartphone ni Oppo? O kaya naman naghahanap ka ng smartphone na affordable pero maganda ang specs? Check mo itong si Oppo A78. Naka FHD Plus AMOLED display lang naman po siya. Naka 67 watts SuperVOOC na po siya, 5000 mAh battery, 8 plus 8GB extended RAM. Bago natin pag-usapan ng mga specs, appreciate muna natin yung ganda ng design niya. Dalawang color available sa kanya, Mist Black at Aqua Green. Minimalistic lang yung design ni Oppo A78 pero pang modern yung design niya na nakakadagdag sa vibe na nagbumukhang pang professional ang camera ni Oppo A78. Naka 67 watts SuperVOOC na nga po pala siya. Yung 15 minutes na pag-charge, nasa 43% agad yan ng battery niya. Mabilis na po yung 67 watts. Pinaka normal charging, 10 watts po. May mga smartphone na nasa 18 watts, 33 watts, 45 watts. Pero itong 67 watts, yung 0 to 100%, siguro 34 minutes lang full charge na agad yung phone mo. At ang maganda sa kanya, naka SuperVOOC. Kahit gamitin mo yung phone habang naka-charge, safe po siya. Hindi po siya masisira. Kahit may iwanan mo siya sa gabi, yung phone mo na naka-charge, safe po yan. Hindi po yan mag-overcharge. Dahil automatic na kinakat naman ni Oppo ang supply ng electricity kapag full charge na ang phone. At kapag madalas mong maiwanan ang phone mo nang naka-charge, tinatandaan ni Oppo A78 ang routine mo sa pag-charge. I-charge mo yung phone mo hanggang umabot sa 80% at after nun, uutay-utay niyang i-full charge ang phone mo bago dumating sa oras na madalas mong paghugot sa charger. Depende sa routine mo, sa oras ng pagising mo, o kaya naman sa oras ng pag-alis mo ng bahay, o oras ng pag-duty mo sa work. Nakakabisado niyan yung routine mo sa pag-charge. Siyempre, nakakabisado niyan gamit ang AI, yung Artificial Intelligence. At kung battery naman ang pag-uusapan, matagal na din po siya malobat. Standard naman na karamihan ng phone ngayon ay 5000 mAh battery. Kung ang hilig mo lang naman gawin sa phone ay panonood sa YouTube, kaya naman ito tumagal ng 16 hours sa panonood lang ng YouTube. Pero syempre, dapat naka-earphone ka nun at Wi-Fi ang gamit mo kasi malakas sa battery consumption kapag speaker nung phone mismo ang gagamitin mo at malakas sa battery kapag data ng phone ang ginagamit mo. At kung RAM naman ang pag-uusapan, naka 16GB of RAM na po siya. 8GB po para sa physical RAM at may additional na 8GB para sa virtual RAM. Yung additional na 8GB, ibabawas niya lang naman yun sa internal memory para maging 16GB of RAM po siya. Kapag mataas po kasi ang RAM, kahit naka-open ka ng maraming application na sabay-sabay, hindi po siya naglalag. Smooth lang po siya gamitin at hindi bumabagal ang phone. 256GB nga po pala yung internal memory niya. Sobrang tagal bago mapuno mo yung ganyang memory. Thousands of pictures ang kaya mo mailagay dyan. One to sawa din na pag-download ng mga music, picture, videos, marami ka ding apps na mada-download dyan. Ang processor nga pala na gamit niya ay Qualcomm Snapdragon 680. Kung paglalaro, pakikinig ng music, panonood, pagpipicture-picture, wala kang po problemahin dito kay Oppo A78 dahil maganda din naman yung processor na ginagamit niya. At focus tayo sa paglalaro. Kung paglalaro ang pag-uusapan, kaya niya na din naman na mag-run ng mga sikat na games kagaya ng Call of Duty, Fortnite, Among Us, Minecraft, Clash of Clans, PUBG, Shadowgun Legends, Genshin Impact, Mobile Legends. Alam mo ba na ang pinaka-standard na FPS para sa cinematic frame rate ay 24 FPS? At alam mo ba, ang kayang makita ng mga mata natin ay nasa 30 to 60 FPS lang. At yung 24 FPS na nasabi kong standard, obvious yun or madaling mahalata na 24 FPS yung pinapanood mo. Pero hindi naman siya masakit sa mata kapag 24 FPS. Yung masakit lang naman sa mata na tingnan na FPS, yun yung mga below 24 FPS. Pero anyway, balik tayo sa Snapdragon 680. Ang gusto ko lang naman sabihin na sapat na ito para sa mga in-demand games ngayon. Kasi kaya niya naman i-run yung mga may matataas na FPS. Pero kay Genshin Impact, mababa lang talaga ng FPS kasi masyadong mataas ang graphics ni Genshin Impact. Pero kung mga games na lalaro mo yung mga PUBG, COD, ML, NBA, kayang-kaya ni Oppo A78. At yung durability ng phone ang pag-usapan, pang matagalan na gamitan, hindi naglalag, panalo ka dito kay Oppo A78 dahil meron siyang 48 months fluency protection. Ibig sabihin lang po na sa loob ng 4 years, ang phone na ginagamit mo ay smooth lang gamitin. Lag-free, hindi po siya naglalag. Parang bagong bili lang na phone yung lagi mong gamit. Hindi nagbabago yung performance niya sa loob ng 4 years. Kaya kung ang gusto mo yung phone na hindi ka magpapalit-palit every year ng phone, dito ka na kay Oppo A78 dahil lahat naman ng phone ni Oppo ay dumadaan sa quality test kagaya ng micro drop testing, power button durability test, high temperature and high humidity resistant testing. Naka IP54 nga din po pala siya. Kapag aksidenteng natapunan ng tubig, hindi po siya agad-agad napapasok ng tubig. Splash proof na po siya. Mapunta tayo sa specs ng screen niya. Naka FHD Plus AMOLED display na po siya. Ang maganda kapag AMOLED display, mas buhay yung mga color na kanya i-provide na mas ma-appreciate mo kapag nanonood ka ng mga movies or naglalaro ka ng games. At mas matipid siya sa battery kasi self-lighting pixel na po siya. Hindi po siya gumagamit ng LED light. Kaya mas matipid siya sa battery at bawas sa cost ng pag-init ng phone. At nga pala mataas yung resolution niya, FHD Plus. At alam mo ba yung mga TV na 43 inches ang size, may resolution sila na FHD. Isipin mo, 43-inch na TV.
naka FHD ang resolution. Tapos itong Oppo A78, 6.43 inch display lang, naka FHD plus ang resolution. Kaya panalo ka dito. At yung fingerprint scanner niya in display na po. Sa mismong screen na po nakalagay yung fingerprint scanner ni Oppo A78. At kapag nasa ilalim ka ng araw or direct sa sunlight ang screen ng phone mo, huwag ka mag-alala, hanggang 600 nits naman po yung brightness niya. Kaya makikita mo pa din yung nasa screen ng phone mo. Hindi mo na kailangan na takpan pa ng kamay or anino para lang makita mo yung nakalagay sa screen ng phone mo. At kung ang hilig mo ay manood ng movies, maglaro ng games, makinig ng music, sumayaw para sa mga TikTok videos mo, panalo ka pa din dito dahil naka dual stereo speaker po siya at naka ultra volume mode po siya. Lumalampas sa 100% ang volume ng speaker ni Oppo A78. Kaya kung nanonood ka ng mga movies, mas ma-enjoy mo kasi naka dual stereo speaker po siya. At usapang camera naman, mataas pa din ang specs niya. At yung front camera nga pala niya ay naka punch hole display. 50 megapixel ang main camera niya. Supported po siya ng HDR, mapa front or rear camera at meron din siyang tinatawag na extra HD. Kapag naka extra HD po, 108 megapixel po ang kaya niyang i-capture na image. Mas maraming pixel, mas pino po. Kahit i-zoom mo yung mismong image, hindi po siya nagpipixelated. Maliban sa extra HD, isa sa mga highlights niya ay ang dual view video. Sabay na gumagana ang front at back camera, sabay pong nagre-record po yan para sabay na ma-record ang expression ng nagvi-video at yung nasa harapan niya. Maganda siya pang vlog para sabay na ma-capture yung moment ng binibidyohan at yung nagvi-video. At o nga pala, meron din po pala siyang screen recording. Lahat ng ginagawa mo sa phone ay pwede niyang ma-record. For example, may ka-video call ka, pwede mo ma-record yung usapan nyo. Okay, may pinapanood ka sa YouTube, pwede mo ma-record lahat ng ginagawa mo sa YouTube. May online class ka, pwede mo ma-record yan. Pwede ka din mag-open dito ng dalawang apps ng sabay. May split screen po siya. Kahit tatlong apps yan, kaya niya dahil meron siyang floating windows. At meron din po siyang background stream. Halimbawa, nanonood ka sa YouTube, activate mo lang yung background stream, continue pa din yung piniplay mo sa YouTube at nasa background lang siya. Kahit mag-open ka ng ibang apps, continue pa din yung pinapanood mo sa YouTube. Kahit i-close mo yung screen, continue pa din siya sa background. Continue pa rin yung pag-play doon sa YouTube. Pwede ka nga din pala mag-clone apps dito. Pwede mong gawing dalawa ang Facebook mo, ibang account na naka-open sa isa, at ibang account naman doon sa isang clone apps. Yun lang naman sa video ito. Click mo na lang yung yellow basic dyan kung sakaling gusto mong bumili. Official online store naman ni Oppo yan. Yung pagbibilhan mo ng Oppo A78. Marami din bumili niyan. Naka TikTok shop mall naman po pala yan. With 15 days replacement kapag bumili ka dyan. Estimated delivery date kapag nag-checkout ka ngayon, 2 to 4 days lang. Nasa bahay mo na yan. Kapag sa TikTok mo ito pinapanood, click mo na lang yung yellow basket dyan. Pero kapag sa ibang platform, yung link dyan lang sa description. Okay naman, nasa comment section. At o nga pala dyan sa yellow basket, may kasama po yan tempered glass. Meron din po dyang anti-spy at meron din naman dyan na ceramic. Yung tempered na anti-spy, nahihirapan yung tao sa paligid mo na basahin yung combo nyo kapag may kachat ka. Malinaw lang siya kapag pantay sa'yo yung screen. May ceramic din po dyan. Good for gaming yan kasi smooth lang siya i-touch. Hindi mo na dyan kailangan ng finger snip kapag naglalaro ka kasi madalos na po yung mismong screen. Yung ceramic. May mga case din dyan sa yellow basket. Iba't ibang design. Marami dyan pambabae na case. Meron din dyan leather case at case na may design ni Luffy. May case dyan na design ng bear at may kasamang lens protector po dyan. 2-in-1 po siya. May leather case din dyan na de-flip, may lagay ng card, pera, parang wallet na din po siya. May case din dyan na may kasamang phone stand at pambabae po yung color niyan. Meron din dyan na 2-in-1 case na may kasamang tempered glass. May pang lalaking kulay po dyan. Select nyo na lang po yung color. May case din po dyan na may design ni Luffy. With shockproof absorber po yan. Yung mga yan, mas mura naman yan kaysa sa mga mall. Mamahal kasi ng mga binibenta sa mall. Na-try mo na ba bumili? Huwag mo na subukan, baka maubos pera mo. Check out mo na yan, yun lang naman. Peace out.